single dyan, maghanap kayo ng support. Nga pala, thank you Coach MJ sa pag-record. Okay. Thank you so much. Nakalibutan ko Excited kasi sa magpasyal sa Singapore at sa anniversary. So right mindset, accountability, sabi naman dito ni Eddie Garcia, nandito pa si Manoy. Eddie Garcia, my mindset is my superpower. Sabi naman dito, accountability. Okay, accountability to yourself. So yes, maraming gumawa yung assignment nila. May iba nag-start na. Guys, yung mga pa-zero knowledge talaga, huwag kayong mainip kasi ang start talaga ng trade execution natin will be on this Saturday. So yun yung yung topic natin, trade execution. So we will take one step at a time para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo ma-confuse kasi this program is designed step by step for whole 1 month para sure na ma-follow through nyo at maintindihan nyo. Alright? So who's ready for tonight's session, guys? Sinong ready for tonight's session? Drop number on the chat box if you're ready for the session for tonight. And for tonight, I'm so excited. I invited, we are so privileged to have him as our resource person for tonight's session ng Hero 30. I know most of you, kilala nyo na siya. Pero gusto ko rin gawan siya ng magandang introduction kasi itong taong ito lang naman ang unang tao, no? Unang tao sa community na naging part ng tinatawag natin na the 7-digit earner. Okay? The 7-digit earner. Siya lang naman yung unang tao, unang coaches sa community natin na kumita ng 7-digit. Ibig sabihin guys, kumita ho siya ng 7 million ng not less than 1 million in forex trading. Sino ditong gustong kumita ng 1 million in forex trading? Di ba may challenge tayo guys, may challenge tayo. Kasi sa last batch, walang kumita ng 1 million in 1 month. Pero may kumita ng 1 million in 2 months sa mga student natin. And by the way, yung history po ng estudyante natin na from UAE na kumita ng 7 million, na kumita ng 1 million in 1 month, galing po ito sa coach na ito. In other words, resulta po kasi under po sa team niya yung kumita. So I think I'm so excited kasi I'm sure kung siya yung magturo, mas clear siya magturo guys, and I know ma-manifest ninyo. It runs with the blood kasi iba kasi yung nagturo talaga na kumita talaga ng milyon at iba rin na 7-digit at iba yung nagturo nagturo-turo lang. Okay, iba kasi yung turo-turo sa Bisaya. So alam niyo na guys, probably kung sino siya at isa lang naman siya sa mga lead coaches natin sa community. Okay, so at ang dami na rin niya natulungan because of forex trading. And also, this person po is a very good friend of mine, hindi lang doon sa very successful na siya sa ginagawa niya. Also, mag-vouch ko rin guys yung character niya, yung work ethic niya, grabe, ibang level talaga. So we are so privileged and I am so blessed and we are so blessed to have this coach and to invite this coach. Actually, hindi na-invite kasi one lead coach, isa siya sa mga lead coach natin sa community. So guys, alam niyo na, yung energy is currency. So when I call our coach for tonight, would you drop some energy on the chat box? All right? So remember, energy is currency or energy is money. So ladies and gentlemen, without much further ado, allow me to introduce to you guys our lead coach in the community, Coach MJ Canoy. Coach MJ, thank you so much. Welcome. Hi guys, ayan. Na-mute pa. Wow, what an introduction. Thank you so much, Coach Nars. It's a privilege. Really, no, na last time
nabigyan ako ng chance to really share guys my inputs towards forex trading when it comes to risk management sa batch 2 ng Hero 30. And this time naman is session 2 pa lang, nabigyan ulit tayo ng chance. Ayan. So guys, tonight mag mag-e-enjoy tayo, matututo tayo. Again, no? And I really love the energy right now kasi kahit nasa Singapore kami guys, grabe. Share ko lang konti. Parang hindi pa ano pa lang, mga 4 p.m. pa lang, yung 10,000 steps namin ni Coach Marge is ano na, nagbibip na yung ano, yung watch niya kasi ano na, sagad na yung lakad namin dito. And yung energy na yun din yung gusto ko i-share sa inyo. Okay? So, thank you again, Coach Nars, for really pushing me to level up and teach everyone here and share my inputs. All right. So again, guys, welcome to our session 2. And I'm really, really happy every time marami po tayo. Kasi iba din, alam ko okay yung recording, pero it's really different as well na, alam mo yun, yung live. Na-notice nyo guys, iba din yung live pag nakakasabay ka, yung updated ka sa mga nangyayari. Para kang estudyante na andun ka mismo talaga sa classroom. So yun yung pinaka nagustuhan ko talaga every time may mga live sessions na ganito. So don't miss it out kasi twice lang naman tayo but minsan nagpapatawag si coach ng mga urgent trainings. Abang talaga kayo saan? Saan yung announcements? Sa Telegram. Wednesday and Saturday 10 p.m. lang po yung schedules natin. And for those na na-skip or na-miss out ang session 1, I highly, highly recommend watch it. Guys, one of the best talaga na gawin mo sa forex trading journey mo is yung session 1 panoorin mo. Kasi yun pa lang, tama na yung journey mo na lalakarin dito sa ating community. Okay? So guys, let me pull up my slides para at least makita nyo din. Alright? Wait lang ha. Ayan. Alright. Guys, I welcome you to our Hero 30 Session 2. Ayan, excited na. Alam ko kung pwede, yung iba may notes na, no? Kung pwede, may mga ballpen na. Ayan, kasi tama na yung mindset natin this time eh. We already have the willingness to learn. But then again, guys, I want to encourage you on this quote, no? Sabi ni Epictetus, the great philosopher, sabi niya, it is impossible to learn that which one thinks one already knows. Ay, ibig sabihin nun, Coach, nosebleed naman. Ibig sabihin nun, guys, is you can't learn if you think you already know. Most probably, itong topic ko, guys, baka narinig yun na to last time, no? Pero, lalo na sa mga baguhan and sa mga, kung siguro narinig nyo na tong topic ko for tonight, what I want you to do is have the willingness to learn again. Yun yung pinakamagandang attitude, character na made-develop natin, hindi lang sa trading, even in life. Once you have that thirst and hunger to learn, yung tipong kahit 10 beses mo na napanood yung video na to, iba pa din yung hugot mo na panoorin siya. I tell you, kahit ulit-ulitin mo na parang sirang plaka yung mga videos natin, yung mga live natin, there is still parts of the training na mapapa-aha moment ka. 'Di ba? May mga napanood ba kayo ng mga movies, guys, na ilang ulit niyong pinanood, pero nung una niyong tiningnan, iba yung na-edify sa inyo, iba yung naka-focus kayo. Sa pangalawang panood niyo naman, iba na naman yung impact ng movie sa'yo na different na naman yung perspective. So it's the same thing here. What we are doing is, pag may mga coaches na discuss na to, always have an open heart. No? Iwasan natin yung pagiging, singit ko lang, ito very common to na naririnig natin. Ano yon? AKNY. Can you type AKNY? Ano yon? Acne. Alam ko na yan, coach. Na-discuss na yan ni Coach Nars. Alam ko na yan. Nasabi na yan ni Coach Mars. Alam mo guys, if you always have that kind of attitude, I tell you,
okay naman yun na alam mo na, no? Pero it's nice na ma-review mo pa din. In life, 'di ba, nakaka yung mga kakilala mo na, alam ko na 'yan, yung mga ganyan na attitude, I tell you, medyo nagkakaproblema tayo mag-level up kasi it's like wala ng room for us to learn, wala ng room for us to grow, 'no? Kasi sabi nga, you cannot learn if you think you already know. So always have that mindset that you're a beginner, that you are still starting, kasi 'pag ganyan yung attitude mo, para kang sponge, naa-absorb mo lahat, okey? So iwas-iwas tayo diyan, walang ganyan sa community natin, ha? Walang ganyan. Sabihin mo sa sarili mo, "Hindi ako acne." Okey? Kasi yung term na yan, kailangan nating i-remind yung self natin always to be in the space of humility ba, in the position of always being humble, okey, na may matututunan pa tayo. Alright? So guys, just to at least remind you, 'no, kung sino ba yung speak tonight, yung background ko is this, 'no. However, yung sa tagal ko sa forex trading guys, just like you, na-scam siguro, I don't know kung ano yung reason, pero yun po yung isa sa pinaka naging blessing in disguise sa akin, 'no. Nangyari sa akin 2017, 2018, naimbita ako ng isang kakilala ko na sabi sa akin na may kakilalang forex trader na magaling daw na mag-i-invest lang sa kanya, only to find out, 'no, na okay pa sa simula pero ang nangyari is naging scam. So, bakit hindi maganda yung pangyayari na yon? Simply because ginawa ko si forex trading na get rich quick scheme, okay? Kaya sa mga andito, please lang, 'no, 'wag nating gawing easy money si forex trading. 'Wag natin siyang gawing get rich quick scheme. 'Wag natin siyang gawing patulog ka lang, yayaman ka na kinabukasan. Kasi yun talaga yung pinakamalaking pagkakamali ko. And I don't want you to experience that kind of burden again. So this time let's be smart, let's be wiser. Kaya I just wanna share with you guys na maganda na ang goal natin dito is talagang matuto. Okay? Huwag mong ipamigay yung pera mo sa ibang tao. No, maganda dito, ikaw mismo mag-trade sa sarili mo para ikaw yung matuto. Mag-loss man yan, okay lang. Kasi ang importante, natuto ka kaysa yung ibang tao, nawaldas yung pera mo, ang natutunan mo is umiyak na lang at wag nang mag-invest, di ba? So guys, I encourage you, makinig ka ng mabuti, mag-learn tayo dito at mag-enjoy. Okay? So disclaimer lang, ulitin lang din namin, paulit-ulit-ulit, no? Dito guys, high risk, high reward to. There is no such thing as sure ball 101%. Kasi dito, may kita nyo, may mga kakilala kayo or nasa community, kumikita na ng malaki. May iba din, may losses. Depende din. But what I would like you to focus on is your personal growth. Okay? Kaya this time, tama yung mindset natin na may proseso siya. There is process. So wag natin i-mindset yung sarili natin na jackpot to, swertehan lang. There is no such thing. Kasi this will focus more on how you perform, how you are learning, gaano ka invested sa ginagawa mo. Okay? So hindi tayo nagpa-promise dito na right after na matapos nyo yung Hero 30, yayaman tayong lahat. Wala po, okay? Hindi namin sinasabi na coaches dito, mag-forex ka, yayaman ka. There is no such thing. At the end of the day, magma-matter on how you approach or gaano ka ka-invested again sa ginagawa mo dito sa community natin. Okay, tama si Sir RG. Okay, sabi niya, don't skip the process. Okay? Now, ano ba yung mga pag-uusapan natin? Overview lang guys ha, lalo na sa mga bago and sa mga narinig na to, again, refresher, ano si forex trading, ano yung mga terminologies para hindi ka na malilito. Once you hear those words, at least familiar ka na, 'di ba? Hindi yung question mark ka pa, ano yung sinasabi ni coach, 'di ba? Ito yung pinaka foundations that we want you to understand para later on mas mag-sink in siya, no? Parang ganito guys, bago ka mag-algebra, bago ka mag-trigonometry, kailangan daanan mo muna yung addition, subtraction, multiplication, division. Okay?
Again, meron tayong understanding sa mga currency pairs, types of trading, and ano yung mga apps na legit and yung platform na ginagamit natin wherein dun tayo nag-execute. Okay? Are we clear? Medyo madali lang tong ano ko guys, madali lang tong topic ko, pero somehow nami-miss out nila. Kaya take notes. Okay? So, eto, pag-usapan muna natin to kasi mahirap guys pumasok sa isang bagay. Wait lang ha, may nagte-text. Ayan. Mahirap guys pumasok sa isang bagay na ikaw personally hindi ka dalawang isip. Na-try nyo yun guys. Na pumasok ka sa isang bagay, hindi mo naintindihan, parang hindi ka all out. Hindi ka full out yung term. Hindi ka full out. Ano lang kasi hindi ka mismo well-oriented. So pag may nagsabi sa iyo, scam yan si Forex, naniniwala ka, ay scam pala yun, sayang yung binayad ko sa ano ko na yun Ay sukat pa si Forex. Ay nako, bawal sa religion namin, di ba? So pag yung mga misconceptions na yan, hindi natin na-update, no? Misconceptions kasi mga maling pagkakaintindi sa isang bagay, di ba? So, if hindi natin na-update yan, chances are kahit ginagawa mong mag-aral, magtataka ka, hindi mo magets-gets kasi ikaw personally, meron kang doubt, 'di ba? May mga ganyan ba na hindi ka nag-all in kasi ikaw personally, dati share ko lang sa inyo. Number one mistake ko is si crypto. Ay, ngayon, na-miss out mo yung chance na aralin siya 101%. Okay? Wait lang. Ayan. Naghang ba ako? Hi guys. Okay na coach, nabalik na. Okay, okay, very good. Pasensya na guys medyo challenging lang. Okay, yan. Now, again, ulitin ko. Ang nangyari kasi doon guys, hindi ko siya, okay, balikan ko na lang. If hindi natin i-update ulit, no? If hindi natin i-update yung mga misconceptions na yan, hindi natin siya 101% na maaaral. No? Kasi may doubt, may fears, pagsabihan ka lang na scam o sugal, parang madadala ka din sa sasabihin ng ibang tao. Instead, we can be a bearer of light and soul to them na tayo yung mag-educate. Ang ending, tayo pa yung nakukonvince sa kanila, ay, scam talaga to, sugal talaga to. Nako po, no? Kung yan pa lang, kailangan alamin muna natin. So, scam ba talaga si Forex? Sugal ba si Forex? Okay. Now, number one, guys. Okay, si Forex po, if wala po si Forex, wala pong economy. Hindi po mag-work out yung economy ng every country. Okay? Para siyang old school guys na barter system ng pera. So, ang nangyari lang, this time, nag-level up, naging high-tech. So, yun yung kinagamit sa mga cross-border transactions, lalo ng mga big companies. Guys, I was in Marina Bay Sands a while ago. Sa mga taga Singapore or sa mga nasa iba't ibang bansa, kahit sa BGC guys or sa Cebu, makikita niyo yung sobrang malalaking building. Kanina, kitang-kita ko guys yung JP Morgan, Citibank, Dutch Bank. So, na-amaze ako sobra kasi these banks, these financial institutions are part of the forex trading market. Ito sila yung mga malalaking kumpanya na sobrang yayaman kasi naintindihan nila sobra on how forex trading works. And tayo guys, kukurot lang tayo doon. Okay? Again, it's the buying of selling of currencies. Number two, for our brothers, Muslim brothers and sisters, no? Kasi alam ko marami sa atin nasa Middle East. If not, baka may mga Muslim brothers and sisters tayo na nasa Pinas. Ayaw natin yung haram sa faith natin. Yeah? I totally understand. Kahit ako, being a Christian, 'di ba? Ayaw natin 'yon, no? Now, sa sugal kasi guys, what I want you to understand, being on the may mga IT dito, 'di ba? Sa ano kasi, yung mga online casino, yung mga sugal, ganyan, may ano kasi yan guys, may programming. In short, si casino ever since kahit yung traditional casino, hindi ka nakarinig na casino na tumaob. Kasi bakit? Ang rule diyan is the house always win, no? Parating nananalo ang casino, hindi siya built for
Hindi siya built para yumaman ka talaga diyan. Kasi darating yung time na mababawian ka. Ang pinaka-problema doon is wala siyang strategy. Purely based on luck. Si Forex kasi strategic risk, okay? May data on the economy, may data sa volumes. That means hindi siya swertehan. May basis siya, may analysis siya sa market. However, okay, eto, dagdag ko na lang din. Nagiging sugal si Forex pag ginawa mo siyang milking cow agad-agad. Pag nagmamadali ka sobra, na to the point na wala ka ng strategic risk, ang ginawa mo is high risk ka na agad. Talagang gusto mo na yumaman agad. Doon nagiging sugal si Forex. Okay? Dalawa kasi siya. So, this time guys, i-update natin yung mga data natin. Okay, hindi pala scam si Forex. Number 2, hindi sugal si Forex kasi may analysis. At the same time, iwasan natin gawin siyang sugal. Okay? Kasi pwede siyang gawing sugal kung sobrang nagmamadali ka. Yung tipong hindi pa tapos ang Hero 30, no? Or hindi pa nagsabi si Coach Nars na, oh sige, mag-live ka na. Session 2 pa lang, sobrang na-excite ka na. Nag-live ka na agad. Naku po, super duper high risk yun. Wait for Coach Nars to tell you when to go to na kailangan ka nang mag-live. Okay? Pero for those na nauna na, nakapanood na sa dati na batch, okay na yon. Okay? But for those na bago pa, big no-no po. Okay? So wag munang magmadali. Okay? May timing tayo para dyan. Alright. Now, okay, what is Forex trading by the way? So Forex guys, this is the abbreviation galing po foreign exchange. Sabay-sabay tayo nating basahin. Okay lang ba sa mga andyan sa bahay para hindi kayo antukin tayo lahat, no? 1, 2, 3, go. It's a global marketplace for buying and selling of currency. So it's also known as currency market or Forex. So again, every country have a specific currency. Okay? From sa US, no? USD. Dito guys, si Singapore, dollars pa din. But it's Singaporean dollars. And you know what? Correct me if I'm wrong. Alam nyo ba, mas mataas pa yung palitan sa peso ng Singaporean dollars to Canadian dollars? Correct me if I'm wrong ha. Kasi ngayon si Singaporean dollars is nasa around 45.74 pesos dito. Conversion. Si Canadian, I think nasa 42, 43 lang. No? Correct? Tama ba ako sa mga andito, no? Sa Canada at Singapore. Ayan, mahal ang tubig diyan, coach. Yes, actually Singapore is an expensive country, no? Pero yun yung gusto natin, guys, to really experience this kind of life, no? Kasi I believe we deserve this as well, di ba? Okay, now moving on. Alam nyo ba guys, si Forex kasi magkakapatid yan, magpipinsan yan. Narinig nyo na si stock trading, okay? Narinig nyo na si crypto trading, okay? Narinig nyo na yung treasury or bonds, yung pinapautang natin yung government natin, no? Ano pa? Ano pa ba? 41 lang si Canadian, medyo baba pa nga. Okay, now, Forex trading. Amongst all guys, ang pinakamalaki dyan is si Forex. Nasa around 7.5 trillions of dollars are traded every single day. Araw-araw. Okay? Ganun siya kalaki. Even beyond crypto, even beyond stock trading. So what I want you to understand, hindi natin kukunin yung pera na 7.5 trillion dollars. 'Di ba? Ang gagawin lang natin is kukurot lang tayo. Being a retail trader, kukurot lang tayo, guys, no? Kasi yun yung pinaka ano natin, nakikisabay tayo. If we can't beat them, no? Let's join them. Kurot tayo konti, no? Kung ano yung ini-enjoy ng mga whales, dun tayo kukuha din, kakain din tayo konti ng spare sa ocean. Okay? Now, ayan. So, ito yung additional way of foreign exchange. Okay?
Now, nakikita natin. Ayan. Okay na ba? Comment number 1, if I am clear. Naging unstable kasi yung ano. Okay, very good. All right, that's good. Now, again guys, ito yung traditional way, no? Na pagpapasok ka ng Philippines, you cannot use your USD. Yung sobra kong SGD, hindi ko siya magagamit sa Philippines. I need to exchange it. Okay? And same time, pupunta ako dito, no? Magko-convert ako ng SGD kasi hindi pwede yung pera dito from the Philippines. So that certain uh, difference amount, that's where we earn money. That's where the banks earn money. That's where the currency exchange earns money. Okay? And that small income guys or that small earning, pag malakihan, pag volume kasi yan, malaki din yan. Okay? Pero, yun nga, pahirapan. Actually, kung narinig nyo yung, kung kilala nyo si Sian Gaza, di ba? Shout out ko lang. Kasi bakit? Naalala ko, one time, nag-post siya, nung nagtatago siya, kasi nga, marami siyang, ano doon, scam, mga issues. Ang ginawa niya, yung pinaka, ano niya, is, di ba, mga border ng Cambodia, Laos, Vietnam, lang Thailand. So ginagawa niya, nagpapalit-palit siya ng pera, may mga kinakausap siya, doon siya kumikita. And that's traditional way. However, ba't pa natin pahihirapan yung sarili natin kung kaya naman natin i-access through online platforms si forex trading, right? Kasi madalian na ngayon, we have to evolve, okay? So sasabayan natin yung technology, okay? Now parang ganito, if you have bought 100 USD or meron kang 100 USD at the time na 57 pesos pa si US dollars, ngayon nasa 58 na, that means from 5,700 to 5,800, meron kang magkano? 1 peso kasi yung jump, 'di ba? So kung meron kang 100, meron kang $100. What if guys, at that time meron kang $1,000,000? Yung $1,000,000 mo, imaginein mo, meron ka ding magkano nun? 1 peso lang. 1 peso lang na lift. Sobrang, jump. Sobrang laki na din nun, 'di ba? So, dito guys, hindi lang physical money yung hawak natin. Ang kagandahan is nasa online na din yung pera. Hindi ka na dadaan sa bangko para mag-deposit kasi pwede ka nang mag-GCash, Maya, GoTime, 'di ba? So, at least madalian na siya. Hindi ka na magdadala ng pera, mano-mano mong papalitan. So, everything is already accessible. Pero I am just discussing yung pinaka-basic, ha? I know for sure you've heard about this sa intro to webinar natin. Okay? And guys, I just want to share to you my experience sa Forex Expo 2025. Did you know this was held last October 6 to 7 in Dubai? And imagine niyo guys, sobrang na-amaze ako. Why? And I was there, this was held in World Trade Dubai. So can you just imagine kung gaano ka-open yung countries like Dubai, Singapore. Dito guys, when I was here last 2023, this is my second time in Singapore, no 2022 or 2023. Alam mo, sobrang na-amaze ako. Sobrang feeling ko ang yayaman ng mga tao. Alam nyo, na-amaze ako. Bakit? Ang mga tao dito, yung mga normal na tao dito, makikita mo, nanonood ng charts. Hang ba? Okay lang ba ako, guys? Hello, can you comment number 1 if I am loud and clear? Alright, okay na ulit. Okay. Pasensya na guys ha, medyo ano lang siguro. Alright, there you go. Ulitin ko lang guys, when I was here last time in Singapore, sobrang na-amaze ako. Bakit? Sobrang feeling ko, ano ba yung pinagkakakitaan ng mga tao dito? Ang gaganda ng kotse. And alam nyo ba guys, trivia lang, Singapore has the most expensive cars in the world. Kasi hindi na lang nila binibili yung kotse, may taxes pa, may mga clearances pa. Sa Dubai, medyo mura lang yung mga kotse nila. Pero na-amaze ako on these countries kasi bakit? Second time ko din Dubai last October. Alam nyo, very open sila to trading. Mga bata dito, alam na, nakikita mo, nag-o-open na ng charts, alam mo yun,
But when I was there in the Forex Expo, sobrang konti lang ng Pinoy. And I hope, sabi ko sa sarili ko, Lord, sana dumating yung araw na yung next upcoming generations na elementary pa lang, napapasok na yung mga ganitong topic. Kahit naka-cartoons lang, alam nyo ba, kahit sa crypto, mayroon yan sa mga YouTube, papanood, or siguro, mayroong mga cartoons sa Forex, papanood nyo sa mga anak nyo. Kasi guys, this is the new thing. If hindi tayo mag-e-evolve, mapag-iwanan talaga tayo. And it's really sad as well when I was there kasi ibang lahi, Indiano, mga lokal, mga puti, andun, sobrang enjoy ako. Pero alam mo, ang daming Pinoy doon. Not to discredit. Okay. Very challenging. Can I connect kay Coach Marge? Can I connect to you, Coach? Nawala na naman ba? Okay. Coach Nars, am I good? Okay naman, coach. Actually, hindi naman siya ano. Very good, Okay. very good. Naano lang ako sa mga nagko-comment na nawala daw ako. Baka Hindi, on my side, wala. Kanina lang yung isang beses, pero ngayon wala na. Okay, sige, sige. Thank you. Sabihan mo lang ako, Cha. Sabihin niyo lang ako, guys. Now, again, okay. Now, I was somehow sad. Parang nalungkot ako na meron doon marami Pinoy, pero yung tagabigay ng mga ganito, ganyan. Most of marami Pinoy doon sa community natin. So, sabi ko, Lord, sana one day, a lot of Filipinos will be educated about this. Hindi sana mawala na yung stigma ba na Forex, crypto, scam yan. Kasi nga, scam yung pagtingin natin kasi wala tayong alam. Kaya sabi ko always, ligtas ang may alam. Pag meron ka nito, pag updated yung data mo, makakapag-adjust ka, 'di ba? Just like ngayon, 'di ba? Dati wala tayong pagtingin natin sa mga nag-o-online, parang mababa sila kasi 'di ba? Ay online lang naman 'yan, baka hindi yan nakapagtapos ganyan. Pero ngayon sino mayaman? Mga vloggers, 'di ba? Ngayon huli na, nag-vlog na lahat, 'di ba? So this time guys, mag-update na tayo ng data para yung skills natin mag-update, yung skills naman natin pag nag-update yon, yung bulsa natin mag-a-update din. Kasi kung napaka-old school pa ng mindset natin about forex trading, panahon pa ni Kopong-Kopong yung mindset mo na until now, hindi pa nabibrake, ako po, kaya siguro wala pang pagbabago sa buhay natin. And did you know, this event was very historic that even it was in the Guinness World Records that it is the largest attendance at a Forex event and most exhibitors at a Forex event. Can you just imagine? And I'm so happy kasi nasama ako doon. I've experienced it, I've heard about it. I mean, ako mismo nakita ko na totoo pala talaga siya. Ako lang siguro yung, 'di ba? I mean, tayo lang yung naglilimit sa sarili natin. Forex, forex lang. Dito forex, forex lang, guys. Ang daming yung mayaman, sobra dahil dito wala lang nakapagsabi sa atin. Kasi this data is gatekeep siya, hindi siya sinasabi sa lahat, at the same time very very expensive, no? Hindi lahat nabibigyan ng chance na quality education at a cheaper price, no? Kasi maghanap kayo sa labas sobrang mamahal. So ang very mission natin this time is to really give quality education at the same time at a valuable price. Okay? 'Di ba? Do you appreciate what we're doing lalo na sa batch 1, batch 2, pang batch 3 niyo na 'to? Okay lang, 'di ba? Ulit-ulitin niyo, mag-refresh kayo. Libre na. So sobrang thank you sa community natin lalo na sa leader natin, sa founder natin si Coach Nars kasi ganun yung puso niya na talagang tumulong sa atin, no? Hindi naman kami perfect as your mentors. We will not say guys na talagang perfect kami, pero in as much gusto namin yung well-being ng mga traders sa community natin, tama yung mindset, tama yung character, tama yung attitude. Okay? Alright, ayan. So even it was na ano pa siya, na highlight pa talaga siya sa mga different news sa Manila Times, ganyan. Okay? So, moving forward. Okay, so this time okay na, updated na ha. Updated na tayo. Wala na. So, meron ding scam. Be careful lang. Okay? So, always stop the right community. Always know kung ano yung tama na mga gagawin. Okay?
Forex terminologies to remember, guys. Pag-usapan naman natin tong mga bagay-bagay na to. Okay? Now, sino ba yung mga, bakit ba 7.5 trillion dollars yung nasa pera ng market sa forex trading? Kasi magtataka ka, coach, kung ako nagtitrade, ang dami sigurong tao nagtitrade, no? On sa forex. Possible. But it's not how many people, but who are these people who does trading? And you will be amazed. You will be really amazed, guys. Kasi tayo, we are called as retail traders, individual traders. Can you comment retail para maalala nyo lang, no? Pag sasabihin na ba, are you on the institutional trading? No? So, tayo yung retail traders, no? So, individual traders tayo. Okay? So, ayan. So, apat siya, guys. We have the forex brokers, we have the institutional traders, the retail traders, and excuse me po, the liquidity providers. All right. Now, sino ba to sila? So, I'll give you some breakdown data para at least meron kayong idea. Pag nakikita nito, kaya nga sabi ko niya, JP Morgan, Dutch Bank, no? Yung mga traders dyan, nako po, sobrang nakakakilabot na siguro because these are the high-level traders din, no? So, yung mga institutional traders, guys, sino ba sila? Okay, institutional traders, these are the big banks, hedge funds, governments, no? So, overall sa market, 90% ng trading volume sa 7.5 trillions, guys, it's because of this institutional traders. So, yung sino ba to sila? Sabi ko nga, Citibank, JP Morgan, Dutch Bank, Goldman Sachs. Kaya guys, sobrang yaman ng mga pamilya din na yan kasi they move billions daily. Especially, often guys sa international trades, investments, ganun yung galawan nila. Kung may kakilala kayo sa JP Morgan, usually banker 1, banker 2, banker 3, yun yung mga ano nila. Kasi guys, again, it's a financial institution. So, institutional talaga yung mga ginagawa niya. Malakihan, in short. So, ito yung tinatawag nila guys na if you've heard about the term whales. Ano? Ano bang Tagalog ng whales? Sorry hindi ako familiar sa Tagalog. Baliena ba? Kanina punta kami sa River Wonder, sobrang lalaki ng mga mantis doon. These are the whales. No, when they move, guys, pag eto sila, nag-move sila, they buy, they sell, they do trade, waves happen, no? And tayo as retail traders, a small fish in the very large ocean, nafi-feel natin yung impact. Okay? So, yun yung mga nangyari pag nag-move ang mga whales, sila yung rason dyan. Yun yung mga terms na yan. Okay? Para medyo alam din natin. Okay? So, number 2, liquidity providers. Somehow, they are not the market kasi sobrang dami naman. Ito naman yung apat. Pero, they control mostly 90% of the market. Okay? So, sila yung sobrang daming pera dyan. The liquidity providers naman, guys, are the tier 1 banks, large financial institutions that supply, buy, and sell pa din. Okay? So, kung walang sila, walang other side sa trade. No? So, each one, meron siyang ambag sa market. Okay? So, ito yung mga Barclays, UBS, so marami yan sila. So, next, forex brokers. Sino yung mga forex brokers? Ito na yung VT Markets. Ayan. Sino yung gumawa sa ano nila? Marami yan, guys. Pero of course, no, so far we are really happy with their services since we have a dedicated account manager. When you say dedicated account manager, guys, ang ganda lang kasi with VT Markets. Pero hindi kami ano guys na talagang si ano lang kay VT talaga ano. Again, no, again and again, we would appreciate it. Why? At least safety yung pera nyo. At least alam din natin na kung may mga concerns kayo, matutulungan namin kayo. Kasi pag iba yan, guys, baka chances are, email lang talaga. Support lang ang magagawa namin. But with VT Markets, ang kagandahan lang is we can contact directly on the back end. Hindi yung tipong mag-i-email ka lang o
gagawin natin dyan, contact tayo sa backend pag hindi talaga kaya maayos. Okay? May mga ganun, lalo na yung malalaki yung withdrawals, millions talaga, tinuturuan ng mga nasa backend na ito yung gawin mo para hindi tayo maamla, no? Which is very good, no? Kasi yung pinag-uusapan natin this time, amla-amla na sa sobrang laki ng pera na ano, pinag-uusapan natin. Gusto nyo ba yung problema na yon? Tulungan mo naman ako, Coach MJ, kasi yung problema ni Miss Jenny last time, 'di ba? Na Coach, ubos na yung ano ko, GCash for 1 month na 500,000 kasi yung pera na pumasok lagpas-lagpas na. Yun yung pinaka the best problem, guys. And sino ba to sila? They act as bridge between retail traders and liquidity providers. Trivia lang, guys. Did you know on the early 90s, hindi allowed ang individual traders. Hindi tayo allowed. Ako, ikaw, hindi tayo allowed. Okay? Now, bakit? Kailangan ng sobrang laking pera bago ka pumasok dun. Kaya napaka-bless natin kasi naabutan natin yung panahon na pwede na tayo makapasok. It was just on the late 90s to early 2000 when forex brokers get inside, dun tayo nabigyan ng chance. Kaya guys, dumadaan tayo sa VT markets kasi sila yung nagbibigay ng pera doon sa market mismo. Sila yung parang ano natin, bangko natin doon na makapasok tayo sa market. Kaya napaka-bless natin kasi this time nabigyan tayo ng chance dahil sa kanila. Okay? However, with that, no? Dahil din sa parang naging middleman sila eh. So dahil din malaki yung ambag nila sa market, they also earn from spreads and commission. So, of course, guys, sabihin mo sa akin, ay, may mga commission, may mga fees. Guys, napakaliit lang naman. Pero, tingnan mo kung magkano yung pwedeng bumalik sa'yo. 'Di ba? Kasi, sige nga, ayaw mong makunan ng konti ng commission. Magkano lang naman yung $1, $2, $10 na ganyan, 'di ba? Tapos, hindi makakapasok yung trade mo, 'di ba? So useless. So they earn from spreads as well. Kaya pag may nagsasabi sa akin, ay, wag yan kasi ano lang yan, yung mga ganyan, commission lang yung goal ng mga brokers na yan. Nako, kung sige nga, wala kang broker. Baka may billion ka ba dyan? May millions of dollars ka ba dyan? No. Guys, we must be grateful na meron ng mga forex brokers kasi dahil sa kanila, nakapasok na tayo. Okay? Are we clear on that? No? Kasi may mga, ano talaga eh, may mga hindi educated na, ay, ano lang naman, broker yan, mga ganito, ganyan, kikita lang yan sila sa atin. Of course. Kasi bakit they made a role in our trades? Pero kung babalik naman sa atin, sobrang lalaki, why not? 'Di ba? Now, retail traders, ito na. This is you and me, no? And did you know around 6.8% of daily forex volume dahil po sa atin. Small, maliit compared sa malalaking institutions, no? However, we are growing fast because of online platforms, no? So, often, nagte-trade tayo dahil sa side income and lifestyle freedom. Yun yung pinakagusto ko, guys. Imagine we're here in Singapore, pero pwede ka pa rin makapag-trade. Okay? Pero, pag nasa trabaho ka, mag-absent ka lang, pahirapan pa, kaltas pa sa sahod. Pag may business ka, ako nakaka-relate, 'di ba? Iwan mo lang, hindi ka na makatulog ng maayos kasi okay na ba yung mga staff ko, okay na ba, or can I trust them already, or baka pag-uwi ko sakit lang sa ulo abutin ko. Pero this time, guys, hindi naman perfect si trading, pero very doable siya. Na kahit saan ka man parte sa mundo, pwede kang mag-enjoy. Kagabi, we had a meeting with also traders in our upper community. Soon, you're gonna meet them, guys. Mga foreigners talaga. One is in Bali, one is in UK. Sipin mo yun, nasa iba't ibang bansa kami pero nagtitrade. No? And we think alike. So, yun yung maganda. So, guys, question ko, who do you think controls the most of the $7.5 trillion trade every day? The big banks or the retail traders like us? Sino ba? Institutional traders ba o ang mga retail traders? Sige nga, kung nakikinig kayo, sino yung mostly may control? Retail,
Sino yung may control? Si institutional or si retail? Nako, nakikinig ba talaga kayo? Baka nanonood lang kayo ng Netflix dyan, ha? Baka habang nagzo-zoom, nagsuscroll lang kayo sa Facebook. Alam ko yan, galing ako dyan. Ayan, makinig ng mabuti. May mga ano pa ako, yan, big banks, institutional traders. No wonder guys, no? Sila talaga yung may in control. Pero, what I want you to understand and what I want you to appreciate is with the right knowledge, kahit maliit lang tayo na isda, we can still ride the waves of the whales. Pwede natin silang sabayan. Hindi man billion of dollars, trillions of dollars yung kinukurot natin sa market, but it's really good to know na if we can't beat them, let's join them. Kukurot lang tayo dun. Okay? 'Di ba? Yun yung opportunity na nabigay sa atin. Kaya napakaswerte natin, napaka-blessed natin. Kasi for sure, maraming may alam nito dati pa. Kasi may mga kilala siguro sila na trader sa mga institution, kapitbahay nila, kapatid nila, pero siguro pag magtatanong sila dati pa, pwede ba akong pumasok dyan? Paano ba ako magkapera dyan? Siguro dati sa dating panahon, sinasabi, ay hindi, para lang to sa mga bangko, ganyan. Pero imagine us right now, having the access, ability, join market at kumurot, yun pa lang guys, blessing na yun. Okay? Now, can you type blessed on the comment section if na-appreciate mo yung part na to? Ako personally guys, sobrang na-appreciate ko. 'Di ba? Kahit saan ka man sa mundo, magbakasyon ka, pwede kang merong pwede mong i-analyze si market at the same time you earn out from it. Okay? Now, next, moving forward. Okay. So ito na, another thing to add on sa natin, sa data natin, no? We have 4 types of trading, guys, no? We have the scalper or scalping trading, day trading, swing trading, position trading. Different types of trading. Pero when you say scalper, that's referring to you, your lifestyle as a trader. Day trader, swing trader, and position trader. Okay. Now, dati kasi guys, correct me, no? Or kung sino yung nakaka-relate, ay ayaw ko mag-trade. Ayaw ko yan kasi para lang yan sa matatalino. Meron ba? Ay, ayaw kong mag-trade kasi para lang yan sa mayayaman. Or, ay, naku, ayaw ko sa trading kasi kailangan 24 hours nakatuto ka sa market. Meron bang nakaka-relate sa sinabi ko kanina? Meron ba? Ay, yung friend ko, always dala-dala yung laptop, nag-a-analyze sa market, ayaw ko yun, sakit sa ulo yun, 'di ba? May mga ganon. Ako din, guys. Sabi ko, I'm not capable kasi akala ko kailangan nakatatlong monitor setup, kailangan talaga sobrang ganda, kailangan nasa bahay ka lang, 'di ba? Yun yung mindset natin. However, this will give you a guide on what kind of trader you wanna be. Or maybe, ma-appreciate nyo muna magsimula sa ganitong kind of trader, then later on, mag-a-update kayo or mag-a-upgrade kayo, no? So, ganun naman talaga eh. However, guys, i-define muna natin ang different kinds of trading. Okay? Sa scalping, okay? How does this work? Ang pagiging scalper, guys, when you do this scalping, no? Ultra short term lang yung strategy na yun or yung approach natin. We're in as traders, we hold seconds to minutes lang. Tama yung narinig nyo. Magte-trade ka ng seconds to minutes lang. Just like uh, top trader or master trader, master trader Abdallah Harfuch, kung nanonotice nyo guys, he just trades 5 to 10 minutes sa US 30. It requires speed and focus. Okay? Now, sa option trading naman, iba din yan guys. Ang pinag-uusapan natin is yung time ng pag-trade, kung anong klaseng trader ka or ano yung klase yung trading yung gusto mong pasukin. Iba naman yung option trading na pinag-uusapan natin. This is different, no? Types muna of trading, no? So,
Again, sa scalping guys, sa scalping is mabilisan. So that means pwede pala MJ na 5 to 10 minutes lang ako magte-trade sa market? Yes. What do you think? Sa'yo, okay lang ba yun? Sa akin, okay lang. Kasi kukurot lang naman tayo. Sino dito, ano na, kumikita na kay Abdallah? Can you comment kahapon sinong pumaldo kay Abdallah? 'Di ba? Lumipad. Grabe. Sino dito nag-e-enjoy kay Abdallah? If you are part of NOAH guys in the VIP, ma-access nyo yun. 'Di ba? Ayan. Mabilisan lang talaga guys. Yun yung pinaka nagustuhan ko. Nasabi ko, meron pala to. Hindi kailangan pala na isang araw akong nanonood sa chart. So that's one approach you can do. Okay? 5 to 10 minutes lang. Out ka na. You go back to your life. No? Naka $700 ka na. Or siguro habang nagsisimula ka, naka $10 ka na. Labas ka na sa market. You go back with your life. Magtrabaho ka na. Mag-badminton ka na. Maging ama ka, maging ina ka. You enjoy your day. Pwede yun. Okay? Sir Jimbo, I'll answer that question later on. Okay? Now, medyo advanced na kasi yan. You will meet SMI later on our sessions. Okay? Wag lang nating madaliin. Okay? Pero, ano yan, madidiscuss din natin yan. Okay? Sa day trading, guys, traders open and close positions within the same day. Ito na yung sinasabi natin na may mga traders na para silang clock in, clock out din. Na most of their trades is nagiging isang araw na. Okay? So, kailangan lang talaga ng disiplina and daily screen time. Pwede din na maging ganito kung gusto mo talaga mag-focus na sa trading. No? So, wala naman ding problema if scalper ka or day trader ka. Marami din scalper, day trader. Or, kung yung pag-scalp mo, naipit ka, nagiging day trading na. So, yun yung nangyayari. Okay? Hindi mo na close agad, hindi mo na malayan, or nag-aantay ka mag-retrace yung market, ang nangyari, naipit, iniwan mo muna. Ayan. Usually guys, sa day trading, these are traders who trades in the morning until before the market closes. So 8 to 5, ganyan, or 4 hours and above talagang nakafocus, nakatutok sa trades nila sa market nila. Okay? Now, okay, when is the best time to trade? I will answer that later on. Okay? Kasama yan sa slide ko. Very good question. Now, sa swing trading naman guys, traders hold positions for days to weeks. So, eto guys, konti lang yung trade nila. Okay? Two trades lang for the week pero malakihan. Malakihan yung lot size nila. But it needs less stress, fewer trades, but needs patience. Okay? Number 4, position trading. Long-term trades. Last weeks. Ang trades guys, naglalast 2 weeks, months, even years. And who are this kind of traders? These are the institutional traders guys. Most of them, ito yung sobrang malaki yung pera sa market na hindi sila natatakot na hindi nila i-move yung position nila. So they focus more on fundamentals, lalo na pag may mga news, dun sila kumikita ng malaki talaga sa big market cycles. Okay? Eto, anong requirement nito? Sobrang patient, sobra. Strong conviction and super duper big capital. Now, question guys, upon this kind of traders or trading style, which do you think is fit sa lifestyle mo? Again guys, hindi kailangan mong i-push yung sarili mo agad na maging position trader, maging swing trader. What you do is you can start from here and then level up here. Okay? You can do that. But it does not mean na swing trade ka, mas magaling ka sa scalper. No. Si Abdallah guys, that's his very ultra ultra strategy na talagang sobrang ang daming na-amaze sa kanya being a scalper. So, sobrang sobrang boost yun na kahit scalper, pwedeng malaki yung pwedeng kitain. Okay? Si Abdallah nag-average ng 700, 800, 1,000, 2,000 dollars in one day. Pero imagine mo araw-araw. Tapos 5 to 10 minutes lang. Ako ayos na ako dun. 'Di ba? Now, very good question yung kanina. Kasi
Next, ayan, scalper po. Very good. Okay, scalper, scalper, scalper. Ano yung swing trade? Nako, swing trader usually naglalast yung weeks, ay ng weeks yung trade nila. So, they position early on before the market ends on Friday, mag-close on Friday, kino-close na nila yon. So, yan, hindi yan sila overnight put ng position on the weekends, no? Now, okay, thank you. Now, move forward, guys. Ito yung mga time na mga sessions in the Philippine setting siya. Okay? Ito, kasama to sa pag-uusapan natin sa tanong ni Ma'am kanina. So, yung Tokyo session is from 8 a.m. to 2 p.m. Okay? Pagdating naman ng 3 p.m. to 12 midnight, doon na pumapasok si London. And si US session is 9 p.m. to 5 a.m. Okay? Pero guys, right now, since may nag-move na yung DST, I believe, di ba? Ano explanation nun, sorry. Daily saving time, 10:30 na siya nag-open. Okay? Now, what happens to this? Bakit siya kailangan mong intindihin? May ano pala pa to guys, hindi natin nalagay. Ano yung na-miss out natin dito na trading session? Isa sa natin, basis. May Tokyo, may London, may New York. Ano pa yung isa? Sige nga, Tokyo is Asian session. Okay? Tokyo, yes, Sir Paul, you are right. The Sydney or Australian session starts at around 5 to 6 a.m., ends at 2 p.m. Okay? Bakit siya nagiging 24 hours ang market except for the weekend? Kasi guys, may tinatawag tayo na overlap. 'Di ba? After matapos mag-close ng session na to, papasok na naman to. So may option ka kung saan ano yung iti-trade mo. But hindi mo necessary iti-trade lahat ng pairs. Isa yan sa pinaka mali natin, no? Pasok ako, maganda yung movement ni Euro USD, okay tayo dito. Maganda yung movement ng gold, pasok tayo dito. Maganda yung movement ng GPB USD, pasok tayo dito. Hindi ganon. Okay? Choose the pair where you are most comfortable with na alam mo yung movement nila. Okay? And yung best time usually na mag-trade ka is yung mga time na very volatile. Yung up and down, especially for scalpers, maganda yung movement ba? Yung tipong aakyat, bababa. Kitang-kita mo, hindi yung ranging lang, ganun lang, maliit lang. Hindi mo nakikita masyado yung movement. Huwag doon. Ang maganda, aakyat, bababa. Yung mga malalaki, yung mga candlestick talaga, yung movement nila. Tapos, hindi yung ganun lang. Yung parang steady lang. Okay? Hindi lumalabas yung mga hinihintay kasi natin yan guys, lumabas siya sa supply and demand or support and resistance niya, yung current na bounce niya sa mga amount ng price. So, pag lalabas yan, yun yung gusto natin. Pag mag-breakout yan, yun yung hinihintay mostly natin. So, good thing is yung overlap. Dun mostly best yung volatility. Okay? Most active overlaps, no? Ito, reminder. Mostly sa London and New York overlap. London and New York overlap. Usually yan guys, mga 9 p.m. to 12 a.m. Kaya magtataka kayo bakit si Abdallah 10:30 p.m. siya nagtitrade kasi yun yung overlap ng London and US session. Okay? So ang nangyayari niyan, pagpasok niyan, ang daming mga trades na nakaposisyon na boom, either mag-up na yan o magsisell na yan. Naka-ready na kasi yung mga traders dyan. Okay? So magte-trade na sila simula. Sa Tokyo naman and London, usually 3 to 4. Okay? Sydney and Tokyo overlap 8 a.m. to 2 p.m. So yung mga overlap na yan guys, may kita no iba yung movement ng market. And for scalpers, we love that. So yung volatility, gusto natin sabayan yan. Okay? So don't worry guys, it will make sense later on once nag-execution na tayo. All right? So bear with me. Okay? So what do we do in forex, no? Bilisan ko lang konti to guys ha. What do we trade? Sorry, what do we trade in forex? Meron tayong currencies, meron tayong shares, indices, interest rates, yan sinasabi ko sa commodities and bonds. So sa trading guys, ito yung major currency pairings, Euro USD, mostly paired with USD as you notice. Why? Bakit siya ito? Mostly kasi ito yung
ito yung may given data na talaga, guys. Ito yung most traded talaga kasi liquid sila, yung available information, pwede mo lang ma-research about what's going on in their economy. Tapos yung movement nila stable and predictable, okay? Pero guys, dagdag ko na lang konti din, okay? Now, moving backwards tayo konti. Okay. Now, dito kasi forex, ito 'yon. Kaya close to pag weekends. Pero meron tayong crypto paired with currency, which is nakikita nyo guys, BTC against USD. Okay? So, yun yung mga tinitrade din natin. Si commodities naman, sino yung pinaka ano natin? Ano yung mga commodities? Ano ba yung tinitrade pa natin na iba? Sige nga, very familiar and favorite natin to. Isa to sa pinaka ano natin, favorite strategy natin with Coach Nars. Ayan, gold. So, pwede pala sa commodity, MJ, pwede gold? Yes. Silver? Yes. Oil? Yes. Ayan. Ayan, mga natututo na. Yan, pwede yan. Sa indices naman guys, andyan si US 30. Yan. So, medyo at least, di ba, napafamiliar na kayo. So, hindi siya forex pair, but it's commodity paired with currency. Okay? So, yan yung, ang currencies, ito siya, this is the heart of the currencies, no? So, yan siya. Ito yung pinakamalaki talaga. Alright? So, moving forward, I hope that's clear with you guys, no? Okay. Alright. So, ayan. Kita natin. Alright. Okay. Now, guys, konting ano din. Ito. Mostly nakikita natin to. Ito yung mga currency pairs. How do we understand this? Okay? Now, si Euro USD. Okay, nakita natin. Ito yung base na currency. Ito yung quote na currency. Okay? Yung base currency, no, ito yung currency na ginagamit mo when you are buying that against, no, sa trade ng forex pair. Okay, ito naman si quote, ito yung binibenta, ito yung selling. Now, para mas maintindihan nyo, okay? Now, 'di ba pair siya? Ito yung kanina. Okay, ito yung pair. Okay. Now, anong nangyayari diyan? Para siyang tug of war. Kung sino yung maganda yung takbo ng economy nila, yung yan, yung data ng certain country na yan or yung malakas ba yung currency nila, 'di ba? Pag maganda yung takbo ng euro, tapos bumababa si USD, nakikita nyo dyan guys, tumataas yung market. Kaya ganun, magbabay siya. Okay? Ganyan yung movement ng trend, up. Okay? Now, pag mahina si euro compared to USD, baka may nangyayari hindi maganda on a certain country, may mga issues, tumataas si USD. Ang nangyayari sa market na nakikita nyo is downtrend siya. Okay? Kaya maakyat, bumababa. Yun yung reason doon. Okay? Now, also, same thing. What's happening with Philippines right now? It's really sad, but at the same time, para ma-idea lang kayo. Kaya tumataas yung USD. Malaki yung conversion kasi humihina si peso. Now, as an OFW, I know we are happy, no? Kasi malaki yung palitan. Alam ko yan kasi tatay ko OFW. However, did you know may impact yan sa country natin. Kaya tumataas yung conversion kasi sobrang hina ng economy natin sa Pilipinas. 'Di ba? So, yun yung understanding nun. Okay? Now, that means if malakas yung isang certain pair or yung currency na yan, siya yung may hold sa market. Mas mataas yung confidence ng mga traders na okay yung nangyayari on that certain currency or country, no? So, yan siya. Okay? Now, next. Okay, moving forward. Same thing with gold. Okay? Nung tumaas si gold, mababa si USD, nawala yung confidence ng mga investors, ng market, ng mga tao sa USD, especially during the time na hindi na-approve yung budget sa government sa US, ang nangyari doon, naalala niyo, sobrang surge. Pero unti-unti naman, nung bumalik na, naging normal na, naka-recover na si USD, doon naman, maraming nasaktan talaga doon na biglang bumaba si
gold. So guys, again, may analysis siya. So you have to be sharp to understand what's going on in the market. Okay? As well as yung pinag-usapan natin, that's more on the fundamental approach. Iba naman yung technical approach kasi may mga patterns, may mga breakouts tayo din na tinitingnan. Okay? Now, next. Ayan, ito para mas maintindihan natin guys ha. Ayan, okay. Now, wait lang, tingnan ko lang yung mukha ko. Move ko lang konti. Ayan, klaro ba? Can you type number 1 if we are clear on this? Okay, number 1. Okay, hindi naman natatabunan ng ano ko. Okay, now, eto siya. Ito yung base currency. That's always 1. Okay, guys? 1 euro is equivalent to 1.17407 US. Sample lang to guys ha. Sample lang to that time. Okay? Now, makita nyo guys, this is the price. Okay? Dito siya. Ito si USD. Okay? Ito always naka-base 1 yan. Okay? Now, ang nangyayari dito guys, that means again, 1 euro is equivalent at that time ang price nung nag-move ang market at 1.7407 USD. So, makikita nyo dyan guys. So, yan. Yan yung nangyayari dyan. Okay? Now, moving forward. Okay? Ito ma-question ay yung mga sell buy. Ito yung sa trading view natin guys with SMI. Okay? Kaya nakikita nyo. Later on, we will discuss that. Okay? I hope we are clear. Coach, ikaw ang nakita ko, hindi ang screen. Sir Jundi, option mo dyan is show, slide, or wag mong i-spotlight yung speaker. Okay? May ano yan, may ano dyan sa Zoom. Okay? So mga baka yung kapugian ko lang yung nakikita nyo. Nako naman ang swerte nyo. Alright. Yan. Ito naman si quote currency which is yan yung price. Okay? So, nakikita nyo, tumataas, bumababa kasi may rason yan. Okay? Now, dagdagan natin yung ideas nyo pa. Okay pa ba? Wala pa bang natutulog? Tingnan ko nga yung mga cameras dito. Baka may nakatulog na. Screenshot ko lang. Wala naman pa siguro. Baka pag unmute ko, humihilik na ha. Wag naman sana. Okay. Now guys, again, malapit na akong matapos. Bid price, ask price. Okay. Highest price a buyer is willing to pay for a certain currency, yan po si bid price. And lowest price, a seller is willing to accept the currency that is ask price. Okay? Para hindi tayo masyadong sa yan. Ito din guys, sell by, ask, and ayan, ito yung bid and ask price, and the difference between that is the spread. Okay? So the difference between the ask and the bid price is the spread, which is dun po kumikita yung mga brokers natin. Okay? Ayan. Alright. Alive and kicking pa. Very good. Very good. So naririnig nyo guys, spread yan. The best part about VT markets as well, sobrang recommendable yung spread nila. Okay? Hindi masyadong mataas. Kasi pag nagtitrade kayo guys, tingnan nyo, pag sobrang taas ng spread, ang nangyayari dyan, nag-trade kayo at this price, tingin nyo, may dagdag pa konti sa price. So, in-input nyo at this price, since mataas yung spread, ang nangyayari, sobrang layo ng position nyo kasi hindi nyo namamalayan yung spread pala ng broker na na-open nyo is sobrang taas. That is why I love what we are doing with VT Markets right now. So far guys, so far naman, sobrang ganda ng services nila. Kaya, sobrang nakuha din nila yung loob namin. Ayan. So next, another thing to, nakikita sa assignment nyo, re-remind ko kayo mamaya din, yun din yung papagawa ko. Nakikita nyo to, leverage. Okay? Leverage. Can you type leverage on the comment section? Ano ba to, coach? Kasi nakikita ko, di ba, dapat yung currency is ganito, yung dapat naka-dollars, dapat yung currency is ganito siya dapat. Guys, si leverage kasi, ang kagandahan niya, it's a tool for us para siyang multiplier na kung ganito lang yung amount na kaya mong i-start muna sa capital mo, pwede siyang i-times many ni broker. May option yan, no? 1:100, 1:500, ganyan. However, it's a double-edged sword. Malaki yung pwede mong kitain sa maliit mo na kapital kasi tinaas mo yung leverage mo. Pero pag natalo ka din, sobrang laki din. Okay? Pero pag magaling ka na, it can be into your advantage. Okay? Parang ganito. Meron kang kapital na $100. Kaya yes, kasi pwede kang mag-start ng $100.
Now, ang ginawa mo is 1:400 doon sa in-input mo doon. Sige, 1:100. Ang nangyari doon guys, meron kang trading power na $40,000. Kaya mas lumaki pa. Nanonotice mo, bakit mas malaki yung kita ni ganito? Either malaki yung capital niya, malaki yung lot size niya, or malaki pa talaga din yung leverage niya. Pero guys, that is super high risk, no? You can start with 1:100, medyo mataas na nga yung 1:500. Pero that's a good thing. Okay naman din yon. Okay, 1:500, 1:100, that's good, no? Baka yung iba sa inyo 1:1,000 agad. Naku po, pag natalo yan, naku, iyak talaga. Okay, now another terms to remember, stop loss and take profit. Okay, guys, okay, para mas madali nating maintindihan, nagbabay tayo, nagsisell tayo, ang tawag natin dyan, yung pagka-buy natin dyan at pagka-sell natin, yan yung entry. That's where we position our trade. However, yung part na gusto mo na siyang i-take profit, no? Ito lang yung nakaset na price. Pag na-hit to, exit na ako agad sa market. So ano yung nangyayari? Okay? Automatic, kino-close niya yung trade, nakakatulog ka na ng maayos. Okay? Another thing to really remind yourself is to put stop loss. Okay? I-clarify ko lang to. Sa scalping kasi guys, most of the time, hindi tayo naglalagay ng stop loss. Kasi bakit? Sobrang madalian. Seconds lang yan. Hindi mo na siya malalagyan. Kasi ikaw personally magpo-close ng trade. Okay? Not unless it takes for your trade to be 1 hour, 2 hours, 3 hours, doon ka naglalagay ng stop loss. Ano ba yung stop loss? Calculated mo na yung loss man yan sa actual analysis mo, it will go against your forecast. At least, alam mo sa sarili mo, computed mo na hanggang dito ka lang. Ito yung legit guys ito yung dapat mong gawin para hindi mo siya nagiging sugal. May limit ka na panalo, may limit ka din na talo. Okay? Calculated mo dapat yan. Okay? Now, here's the thing. Pag naipit yung trade mo, 5 to 10 minutes ka lang, hindi ka nag-cut loss. Sige, hinintay mo talaga mag-reverse yung market. I don't know, baka confident ka, okay lang. Pero at that time, hindi nakatulog ka. Nako, wag mong gawin yun. Ubos yung pera mo dyan. Or, nag-set ka ng trade, tinawag ka ng amo mo, pinabili ka ng ganito, pinagluto ka. Pag ganun, bago ka umalis, kasi naipit yung trade mo, maglagay ka ng stop loss. In anything, maglagay ka ng stop loss. Kung hindi mo man lagyan ng stop loss lang, ng stop loss yan, make sure to cut loss. What's the difference between stop loss and cut loss? Si cut loss guys, hindi niya pa na-reach yung stop loss mo. Or na-reach na yung stop loss mo, ikaw na yung magka-cut. Ikaw na mismo mag-i-exit ng trade. Talo na ako. And I have to accept that. Si stop loss naman is mano-mano mo siyang ilalagay, i-input yung price na yan, na kahit tulog ka, pag natalo ka na at that certain amount, okay ka na. Kasi ikaw personally, tanggap mo na yung talo mo or yung panalo mo. Okay? Kasi nga, again guys, the market moves. Okay? Ayan, yan yung nangyari. Natulugan. Buti na lang may SL. Diba? So yun, it's a lifesaver. Sobrang laking tulong yan. So don't ever forget this guys. Napaka-importante nito. Okay? Are we clear on this? Can you comment number 1 if you understand this? Sana lang mag-sink in sa atin. Okay? Alright. Are we clear? Palapit na akong matapos guys. Okay. Now, ayan, nakikita niyo yan guys. Okay, dito sa natin, SMI din natin, ayan. It gives you an idea where to entry, when to SL, and TP. Okay? Pero, again, you can monitor, hindi mo kailangan i-hit yung TP and SL na kung okay ka na sa income mo. So, mag-cut ka na din kung okay ka na sa profit mo, wag mo nang i-home run, tulog ka na. Okay, delete mo na yung MT5 mo kung di mo makontrol. Okay, now makikita nyo din later on to guys. Ito balance, equity, free margin, margin level, margin, ayan. Para may konting background lang kayo, no? And also credit, no? Makikita nyo din kung kung first time yung mag-deposit, eto makinig kayo. Kung first time yung mag-deposit, make sure na 100
ano nyo yun, later on, i-take advantage nyo yun. $300 to $1,000. Okay? Sa mga bago dito, highly suggested later on kung kaya nyo at least $300 to $1,000. Mas maganda yun kasi may 100% credits kayo na pwede nyong i-trade. Okay? So si balance guys, ano yung purpose niya? Okay? Ito yung kabuuan ng pera mo. Total money mo excluding the open trades. Okay? So, klaro tayo dyan. Si equity naman guys, no? Ito yung balance plus minus ng current trades mo. Okay? Balance plus or minus your current open profit or loss. So, kung meron ka pang floating dyan, no? Meron ka pang floating, mababa yung equity mo. Yun mga, pag panalo ka naman, magtataka ka mataas yung equity mo kasi hindi mo pa naku-close yan. Ibig sabihin, may floating trades ka pa dyan. Si free margin naman guys, ito yung pera na natira na pwede mo pang gamitin mag-open ng another trade. Okay? So, galing ito sa equity mo, bawas lang yung margin mo na nakalak para sa open trades mo. Okay? Now, sa margin level, ito na yung pag-usapan natin. Usually guys, depende sa broker naman pero ang formula talaga is kung yung margin level mo is 100%, okay pa yun. Okay? Pero pag bumagsak na yan sa 100%, pwede ka nang, isa to sa kinakatakutan natin pag may mag-email sa'yo from VT Markets na margin call na yung broker mo, ay yung account mo, nag-margin call na siya. That means it gives you an idea, para siyang health bar. Kung yung laptop mo, yung cellphone mo, meron siyang battery bar o health bar dyan, ito din yung sa trades mo, kung okay pa ba yung level. Kasi katulad nito, sobrang laki pa, pwede ka pang mag-open ng different trades. Pero pag sobrang baba na nito, that means your floating trade, MJ, yung floating trade ko, negative, sobrang negative na. Maku-close ba to? Mauubos ba to? Kahit hindi ko i-cut loss? Yes. Kasi bakit? May limit yan. Automatic yan nag-close. Pag sobrang percent per one, ay naghang. Okay, nawala. Okay na ba ako? Hello, hello? Ayan. Okay na ba? Okay na now. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Malapit ako matapos. Okay. Again, ulitin ko lang. Si margin level, guys, si broker na mismo mag-close ng trade mo pag sobrang liit na lang ng margin level mo. Okay? Kaya wag kang very confident na ilalaban ko pa to. Hindi po automatic mag-close yan. Mauubos, mawa-wipe out yan. Kaya protection is first beyond profit. Kung pwede mo nang i-cut loss, okay lang matalo ka ngayon. Basta i-save mo muna yung capital mo. Bawi na lang tayo bukas or kinabukasan. Okay? Makikita mo yung word na margin call. Naku, kinakatakutan na natin yan. Okay? Now, margin naman guys is the money. Okay? Ito yung pera na nakalak sa broker mo for security deposit nila para manatili sa trades. Okay? Para hanggat hindi ito nawawala guys, okay? Guys, hanggat hindi ito nawawala, yung trade mo is bukas pa. Okay? Now, I hope you are learning. Okay, eto naman, malapit na malapit ako guys. Bear with me. What is a PIP? Ano ba si PIP, no? Si PIP guys, ayan, ito yung way of measurement natin. This is how we measure kung magkano yung kinita mo, magkano yung talo mo. Hindi siya ibig sabihin na, oh, mag-trade ako ng $50, $50 din ba yung papanalunin ko? Hindi po siya ganun. It is measured through PIP or PIPs, which is percentage in point. Okay? So, this is how you calculate the difference sa kita mo, no, sa mga spread, ganyan. So, ganun siya. Okay? Now, bakit siya importante? Simply because, ayan, tingnan ko lang yung message nyo, baka pag swap free STP guys, okay, singit ko lang, may nagtanong. Ang maganda doon is wala masyadong mga fees. Alright. Wala masyadong mga fees. Okay, yan, kita ko na. Okay, now, guys, ulitin ko lang. Okay, si PIP guys, it's way for us to measure
our trades, no? Yung stop loss, yung take profit, yung income mo, yung losses mo, okay? So that's how forex market works. PIP yung ginagamit natin or pips, okay? Another thing, also lot sizes. By the way guys, eto, every movement nito, yan, 1.7, that's called pip. Every movement ng price, pip. Okay? Now, eto, moving forward. This is how we, this is how we compute. Okay? Yung pinaka-last, sixth number, huwag nyo nang i-mind yan masyado. That is a pipet. Okay? Pero yung first 1, 2, 3, 4, 5, ito yung pinaka-valuable na numbers. Ulitin ko lang. First 5 numbers. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Guys, alam ko dami yung tanong. Sorry, but meron pa tayong next na webinar kasi maiipit ako. No? Sobra-sobra na ako sa time ko. Medyo may deadline lang. Ayan. Now, eto siya guys. This is 1 pip. 10 pips, 100, 1,000, 10,000 pips. So, every movement niyan, 1, 10, 100, 1,000, 10,000. Okay, kaya kung makikita niyo dito guys, sa ones, naging 7 siya, 7 pips siya. Sa tens na place, 9 siya, kaya 90 pips. Sa 100s na place is 200, that's why 200 pips. Ito, 1,000, 1, 10,000. Okay, are we clear? Okay. Moving forward, another example. I have a question later on for you guys. 1.19461. Okay? Now, eto, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Eto, on the ones place, 6. Eto, tens, di ba? 4 times 10, 40. On the 100s, 9 times 100, 900. 1 times, 1,000 times 1, 1,000. On the 10,000 place, 1 times 10,000, it's 10,000. Okay? Now, moving forward, I have a question for you. 3 answers. Ito lang guys, pang ano ng brain cells natin para hindi tayo makatulog. This is the original price. This is the new price. 3 answers dyan. Ito, ilang pips ng movement nito, ilang pips ng movement nito, ilang pips ng movement nito. Sige nga, from 1.0910 to 1.920, magkano, ilang pips? 3 answers, 3 answers. Tatlong answer yan, guys. Ayan, sige, yan. Alright. Tatlong answers yan. Okay. Hindi lang yan isa, guys, kasi tatlong ano yan, tatlong movement yan. Okay, now, ayan. I love it, guys, when you comment. Ayan. So, ayan. So, dito, guys, una is 10 pips. Kasi bakit? Kung nakikita nyo, yung movement from 1, no? From 1, naging 2. And this is on, di ba? The tens place. Ones, tens, 100s, 10, 1,000s, 10,000s. Okay? So, yung movement from 1, naging 2. So, nadagdagan ng 1 sa tens place. So, 10 pips. Ito naman, yung 6, naging 7 sa 100 na place. 100 pips. From here, 0 sa ones place, naging 3. So, 3 pips. Okay? So, yan. Okay? I hope you are learning on how to compute on pips. Okay? Now, sa lot sizes naman. Okay? Sa standard lot, sa mini lot, and sa micro lot. So, sa standard lot, 1 lot, every movement ng pip niyan is $10. Pag mini lot, 0.1, $1. Pag micro lot is 0.10, $0.01. Now guys, you have to remember, para hindi ka na malito, pag $1,000 pababa yung capital mo, always do the micro lot, 0.01. Para maliit lang yung movement. Okay? Para hindi ka masyadong masaktan. Now, i-combine natin si lot size at si pips. Pero guys, there's difference on, baka sa US30 magtaka kayo, MJ, ang laki ng gold and between US30 kasi iba po ang volume ni US30. Naka-contracts kasi si indices. So iba siya. Magtataka ka, ang laki ng kinita ko when it comes to one standard lot size sa gold, iba kay US30 kasi iba yung pag-fill up niya sa volume niya and sa contracts niya. Depende din yan sa broker pero almost the same naman sa broker guys pero iba yung calculation sa kanya. Okay? So wag kayong magtaka. However, ayan, compute tayo guys, paganahin natin yung mga brain cells natin. Okay,
if the original price is at 1.0940 and the new price is 1.0970, tapos yung lot size na nilagay dyan is 1, how many pips is the movement and magkano yung profit? Dalawa yung answer. Ilan yung movement? Sige, tingnan natin. 1,000, 10,000, 1,000, 100, 10. So, magkano? So, dito from 4 naging 7. Ayan, sige nga. And magkano yung profit? Kasi 'di ba, yung lot size natin guys is 1. Kung gold assuming to $10 yung movement. So, how many pips? 30 pips. And anong nangyari guys? 30 pips times 1 lot size, if that's $300. Yan. All right, very good, very good, very good. I hope everyone is learning. Okay guys. Wow. Yan. Thank you so much. And ayan, I hope everyone learned. But guys, dagdagan ko na lang din, no? Kasi of course, may mga nagtatanong sa atin dito na MJ, bakit hindi ako ma-add sa VIP GC, no? Saan ko ba i-access yung cheat code? Guys, just to clarify, no? Si cheat codes po is na kay VIP, no? Yung mga trading tools, ito yung nakatulong sa atin, si Hummingbirden, for harmonic patterns, Lumen's AI Drive, yung Academy Hub natin, ayan, and of course, yung expert trade ideas, maraming naghahanap ng Harmony, and yung live trading with Abdallah, which is favorite ko din guys. So ayan, maraming mga feedback dito na pinapakita ko to always talaga yung power ni Abdallah na very quick lang na meron tayong classmate dito na 1.5 month pa lang sa community, yung $100 na naging $2,000 guys. So can you just imagine? Pero high risk lang tong ginagawa niya. I do not recommend. No? From 100, naging 2,000 profit. Ang nangyari pa dyan guys, Abdallah lang yung strategy niya. Ang nangyari pa dyan, nung withdraw niya, ano pa siya, may konting takot pa. Pero na-withdraw niya naman, good news, kasi the same day, nadagdagan na naman ng $1,000. And ginawa niya lang is Abdallah. Okay, now, maraming nagtatanong, MJ, okay, bakit maraming kumikita kay Abdallah? Simple na access nila. Guys, iba si Noah, iba si Hero 30. Pag subscribe ka with Noah or yung VIP natin, bonus na po si Hero 30. But we also understand, lalo na sa gusto magsimula muna with Hero 30, okay lang din yon, no? Wag nyo munang i-mix up agad, or kung gusto nyo na maintindihan ni sa Abdallah, you can also avail later on, or pwede, depende sa inyo, mag-usap kayo sa coach nyo. Okay? Kaya wag kayong magtaka, iba yung VIP, iba yung Hero 30 lang. Simula pa lang yan guys, sinabi na namin yung Hero 30, kasama dyan yung bonus natin na yung Surefire, bonus natin yung SMI. Okay? Now, eto guys, I just really wanna highlight this. Because for the past 3 months, ako personally, sobrang na-amaze ako nung in-announce to ni Coach Nars sa amin na umabot ng almost 18 million pesos yung withdrawal ng buong community natin. Okay? Hindi kayo nagkakamali. 18 million pesos. And alam nyo guys, sobrang natutuwa ako. Sobrang daming low-key lang na classmate natin, sa community natin ng mga students, na grabe yung kinikita nila, na tahimik lang sila. Pero I would suggest, no, kung kaya niyong i-share, pwede niyong i-share, lalo na sa mga pumapaldo dito. Alam ko, nakikinig kayo yung number 1, paulit-ulit nakikinig sa mga trainings. Hindi naman kayo aabot sa ganyan kung hindi kayo nakikinig at hindi kayo nagre-refresh. Pero if we can encourage everyone, no, with your results, kasi guys, honestly, singit ko na lang din, hindi po madali Marami dito natatalo din, marami din dito they're still looking for their breakthrough. I've been there. Pero the best thing we can do is at least, alam mo yun, pag nagsindi ka ng isang kandila, pag dumikit yan, dinikit mo yan, it can light up another someone's world. Diba? Yung nawawala na ng pag-asa, pag nakikita nila to, na dati alam nila na ikaw nagsa-struggle din, pero nakita nila na hindi ka lang nag-stop, nagpatuloy ka lang, may inspire yan sila. Pero tip ko guys, kung may nakikita kayo na nagpo-post ng mga results nila, I suggest wag nyo silang i-bombard, paano to, ano ginawa mo, kasi kaya tahimik sila, ayaw nilang, yung iba kasi ayaw nilang
may mga tao na gusto nilang mag-focus sa trades nila. Kaya iba yung coaches, iba yung mga nagtuturo. They are more comfortable being on their own space. Just make it as an inspiration. Huwag nyo silang kulitin. No, alam ko maghihingi kayo ng advice. Pero one thing is for sure, paulit-ulit na advice ng mga malaki yung kinikita dito is balikan nyo paulit-ulit yung mga trainings. I-backtest nyo, wag kayong magmadali, i-follow nyo yung mga advice ng coaches. Kasi yun lang din naman yung ginagawa nila. So wag na kayong maghanap kung ano ba yung ginawa mo, gaito, ganyan. Ginagawa at tinuturo na namin yan. Kailangan mo lang aralin paulit-ulit. Kasi bakit guys? It takes at least 7 to 8 years for us to master something. Kaya kung nasa day 1 ka pa lang, huwag kang magmadali na maging day 30, day 50. Huwag mong ikumpara on a negative way yung journey mo. Ay, sila magaling na. Ay, sila ganito. Guys, 1% of growth every day is 365% growth in 1 year. Okay lang na $5 ka araw-araw, $10 ka araw-araw. Kasi darating yung time, once dumating na sa subconscious mind mo, na disciplined trader ka na talaga, pag sa malakihan na consistent ka na din. Hindi yung tipong $10 ka ngayon, 500 ka bukas, zero ka na kinabukasan. It's better for you na unti-unti, kahit pa unti-unti, at least disiplinado ka. If you are responsible with little, you can be responsible with even bigger things. Right? Okay. Now, guys, 18 million pesos. And I hope next time, hindi lang to sa buong community. I hope next time, kahit isa lang nito sa trader pa lang sa community natin. Imagine that. Can you just imagine, darating time, 100 million na yung withdrawal, 200 million, 300 million. Kasi kahit kami mga coaches, ma-amaze. Ginagawa nito, grabe, sobrang ma-amaze lang kami guys kasi consistency talaga. Kasi alam niyo sa labas, sobrang mahal niyan. Talagang matututo lang kayo tapos babay na, 'di ba? Dito unlimited yung refresher niyo, yung mga trainings, even yung online na iba sobrang mamahal, tag 80, 90,000. Pero dito guys, imagine this, $159 lang kasama na yung cheat codes. Tapos 115 lang yung monthly subscription. If you wanna proceed on the next month, third month, pwede. Kung ayaw nyo nang magpatuloy, okay lang. But with Hero 30, $99. Phoenix pa ni Coach Nurse na 5,500. Nako, unlimited refresher ka na. Grabe. Every now and then, may mga ano pa yan. May mga trainings pa na bago. And guys, good news. Kasi sa Hero 30-day challenge natin, meron tayong graduation. Ha? Kaya guys, please do study. Because at the end, as we culminate our Hero 30 Batch 3, meron po kaming exam na ibibigay sa inyo. Kaya please, no, dito namin makikita kung talagang nag-aral kayo, kung talagang may natutunan kayo. It will also reflect as coaches kung talagang effective yung tinuro namin sa inyo. Na talagang ano. Tapos may top students pa tayo na i-highlight din yung mga talagang magaling sa quiz natin. Ayan, sa exam natin. Alright? Now, kasama po sa Hero 30, along the way, madidiscuss na po yung XAU sniper na strategy natin. Okay? Ayan. And yung surefire signal. And as well as, eto yung assignment, guys. Assignment to ni Coach Nars last week. I just wanna remind everyone na andito. Last na lang to, guys. No? Next Saturday, before we start, I challenge everyone na sana meron na tayong demo account na connected na sa MP5, no? How do you do that? Get the links, get the video instruction from your coaches. My specific link at my specific video instructions tayo for you to avail the bonuses as well and para connected kayo sa atin. Ulitin ko lang, pagkatapos nyong mag-fill up nito, huwag nyong i-refresh. Again, pag mag-fill up kayo, huwag nyong i-refresh. Huwag nyong matagal mag-fill up. I-fill up nyo na agad and as soon as you are done, give the email register there sa coaches nyo
para ma-double check namin on our end na connected kayo sa community natin. Kasi para soon, if may mga challenges mag-arise, hindi tayo mahihirapan kasi meron tayong dedicated account manager. Again, ulitin ko lang, anong advantage nung connected kayo sa community? Meron tayong dedicated account manager that can help us na ma-expedite yung mga processes na kung na-experience mo sa ibang broker, email ka lang, ang tagal ng proseso. Dito guys, at least may someone tayo from the back end. Okay. For those who are done, very good. Make sure that you are connected. If not, ask your coaches kung hindi na connect, ano yung gagawin next kasi madali lang naman yan. Okay? All right. Very good. Now, last thing. Just wanna remind you guys. Words may inspire, but only action creates change. Guys, nagbayad kayo, nag-enroll kayo, you made a commitment, nasa live kayo. But guys, hindi pwede na-inspire ka lang. Hindi the best way to thank Coach Nars and the other coaches that you have here for sharing this value is to really see you doing action. Na yung assignment mo, ginagawa mo talaga, hindi yung tipong dito kasi guys, sa Forex, hindi siya yung tipong, alam mo yun, yung mano-mano na, eto gawin mo, eto gawin mo, eto gawin mo. Hindi pwede yung coach mo na 24 hours na andyan kasi we do not offer one-on-one coaching. Ang ino-offer natin group coaching. Kasi hindi mo talaga maaalala yan kung hindi mo susundan ang videos, hindi mo gagawin i-execute. Execution is the key to learning even tumatak sa'yo pag in-execute mo. And guys, challenge ko lang. Let's have the character of being accountable. Paano? Bago ka magtanong, alamin mo muna. Huwag nating gawing culture sa community natin na spoon feeding ba? Na hindi mo pa nga tinitingnan yung video, nagtatanong ka na dun sa GC or nangungulit ka na sa ibang classmate mo o coaches mo. When in fact, we are giving everything step by step. Kung hindi mo naintindihan, ulitin mo. Kung hindi pa talaga ulitin mo. Pero coach, dumating yung time na hindi mo talaga kaya ayusin yung isang bagay. Doon ka na magtanong, coach, tiningnan ko na talaga once, twice, pero hindi ko pa din na-gets yung part na to. Pwede ko bang itanong to sa'yo? Sendan mo ng screenshot, sendan mo ng screen recording yung coaches mo. We appreciate if you do that. Kasi sobrang dami nyo, guys. Imagine niyo tatawagan nyo kami 24 hours. Nako, we cannot do that. Okay? We wanna give you quality trainings, no? In as much, pag-usapan natin, matuto kayong paano mag-screen recording. Kasi malaking tulong yun. Makikita namin, okay, saan to nagkamali? Okay, dito. Pero guys, let's take accountability na we do our part. Yes, may replay po to. Guys, do your part. Favor namin kasi hindi siya mag-work yung tipong guys, hindi siya mag-work yung tipong coach paano to? Coach paano to? Coach paano to? Naku, hindi tayo spoon feeding. Okay? Lagi naka-screen recording. Guys, I tell you, bakit hindi natin ginagawa yan? Simply because masasanay kayo dyan. Ikaw yung nagtitrade. Alangan naman yung coach mo. Oh, coach, ano gagawin ko ito? Naku, magiging coach dependent ka. Instead, nag-commit ka na maging self-dependent ka, matuto ka, ang nangyari, binibigay mo sa ibang tao. Again, your success in this, guys, hindi sa ibang tao, hindi sa coach mo, hindi sa kaklase mo, hindi kay Abdallah. At the end of the day, it will go back to you. Be accountable. Okay? Mas gusto natin yung community natin independently growing na natuto, and we love students na alam namin ginagawa yung best nila, then later on na nagtatanong kasi they've done their part already. Is it okay with you guys? Okay lang ba tayo na ganun tayo? Kasi napapractice natin yung critical thinking natin at mas nade-develop natin yung character and how we analyze the market. Okay? Now, thank you so much. I hope to see you next Saturday kasi ang topic natin dyan is execution. Market execution na. Okay? Doon na kayo magbabay, magsisell, stop loss. Ang pangit naman kung
andun ka na sa topic na yun, tapos hindi mo masyadong maintindihan kasi wala ka pang ginawa sa assignment mo. Okay? So guys, thank you so much and I hope lahat ng andito natuto. I hope you share that to the GCs na meron kayo. And let's take a picture guys. Picture muna tayo. On cam muna tayo lahat. On cam muna tayo. And guys, also, I really wanted to say sorry for everyone who's messaging us na hindi kami makareply agad kasi sinusulit lang talaga muna natin yung time with the family. Pagpasensya nyo na guys ha. Babawi ako. I tell you, babawi kami mga coaches once we get back. No? We're really doing our best to catch up on your messages. All right? So thank you. Grabe. 264 who stayed until the end. Maraming salamat. Open cam tayo guys. Picture tayo. Ayan, give yung smile na pumapaldo na. Yung ngiting pumaldo. Ayan. 1, 2, 3, smile. Okay, one more. Page 2. Ngiting paldo guys, ngiting paldo. Ayan, ngiting paldo tayo lahat. Okay, 4, 5. Sabi, page 6. Okay. Thank you so much everyone. Have a good day. Ingat kayo. God bless guys.